This is the Day of Atonement. Sa pinaka-importanteng feast day according to the Bible. We will go to Psalm 32. This is the one of the most holy, solemn feast, the Day of Atonement. We're in 24 hours, one day, no eating, no drinking, prayer with fasting. We will go to Book of Psalm chapter 32. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me with songs of deliverance, Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee in mine eye. Be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrow shall be to the wicked, but he that trusted in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Shemaya Sharala Ahaya Alahaya Nawa Ahaya Akad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Shemaya Sharala Ahaya Alahaya Nawa Ahaya Akad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Shemaya Sharala Ahaya Alahaya Nawa Ahaya Akad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. All the glory belongs to the Most High. Great I am that I am, Ahaya Asher Ahaya, Yeshaya, and to the Holy Spirit, Bah Rawak Kadash. This is the Day of Atonement, and now we will go to Mark chapter 1, verse 15. And saying that time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. Pag sinabing the time is fulfilled, alam naman po natin sa New Testament po nakuha ang Book of Mark chapter 1 verse 15, and alam pa po natin na yes, alam natin na hindi pa lahat ng propesiya sa Old Testament din ay na-fulfilled na. So si Yeshaya ang sinasabi niya dito, the time is fulfilled. Ano po yung time is fulfilled? Yung oras ng pagdating niya sa mundo na ayon sa lumang tipan na prophesy ang kanyang pagpunta dito, ang kanyang pagbaba mula sa kalangitan. Yun po yung sinasabi niya dito. And the kingdom of God is at hand. Meaning nung nandito na po siya sa lupa. Repent ye and believe the gospel. So yan po yung sinasabi sa atin ng anak ng Diyos. Magsisi at paniwalaan ang ebanghelyo. Bakit? Kasi maraming tao sa panahon po until now ay paulit-ulit na nagkakasala. Bakit sila paulit-ulit nagkakasala? Nagsisisi naman sila. Kasi ang kanilang pananaw, ang kanilang pag-iisip ay iba. Magkakasala sila, hingi sila ng tawad sa pamamagitan ng panalangin. From time, magkakasala ulit sila. The same scenario ng kasalanan. Bakit sila paulit-ulit na nagkakasala? Marami silang reason. Porke tao, nagkakasala. Hindi sila natatakot sa paparating na kaparusahan. Hindi sila natatakot sa paparating na kahatulan sa kanila. Kaya paulit-ulit sila nagkakasala. Rotation na lang. Sin, repent. Sin, repent. Pero ang tunay na
Paghingi ng tawad ay ang pagtawad mo sa kasalanan na ginawa mo at hindi mo na uulitin. Dahil kasama po dun ang paniniwala sa ebanghelyo, which is yung pagbabago ng kaisipan mo towards repentance. Hindi po kasi kagaya ng modern repent sin yan, alam po natin sa denomination na paulit-ulit na habang sila ay nabubuhay, sin repent. An endless cycle. Hindi po ganun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi po natin alam kung isang araw ay buhay pa tayo o kinabukasan o buhay pa tayo. Ang mga totoong tagasunod po ng ni Yeshaya ay hindi natatakot sa kamatayan. Bakit? Kasi kapag nagkasala sila, mananalangin sila, magsisisi, at hindi nila uulitin kung ano man yung pagkakamali na nagawa nila. Malakas ang confidence nila kung kakaharapin nila ang kamatayan. Hindi gaya ng mga tao sa mundo ngayon na takot mamatay. Parang hindi pa nila nagagawa yung gusto nila sa buhay. Gusto muna nilang gawin yung mga bucket list nila sa buhay at doon gusto na nila nga 'pag na-fulfill na nila yon, satisfied nila sa buhay satisfied na sila sa buhay nila. Pero ayon sa banal na kasulatan po, hindi po yun yung tunay na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang totoong pagsisisi ay ang pagbabago ng ating kaisipan. Hindi po yung nagsisi tayo, ulitin na naman po natin, hindi po gano'n. Kaya napakaimportante na magkaroon tayo ng kaisipan ni Yeshaya na meron siya. 40 days and 40 nights, attempt siya ni Satan mismo at hindi po demons kundi Satan mismo ang nanukso sa kanya sa wilderness o sa desert, 40 days and 40 nights. Having the simplicity or the mind of Yeshaya, kung meron po tayo nun, ay we in fact wear the whole armor of God and we have a different mindset toward repentance, towards Yeshaya. Let's go to 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Yeshaya. So madali pong makorap ang taong walang pananampalataya sa Diyos. Kung paano kinorap ni Satan si Eva, ay malamang tayo rin. Lalo pat wala tayong um, di tayo aware, di natin nasusuot ang armor of God at wala tayong mind like Yeshaya. Tandaan po natin sa panahon ngayon, the serpent, si Satan, patuloy pa rin niyang niloloko, patuloy din niyang tinutokso tayo mga tao. Sapagkat gusto niya na lahat tayo ay masama sa impyerno pagdating ng araw ng paghuhukom. Paano niya ginagawa yon? Sa ebanghelyo. Binabago niya ang ebanghelyo. Maraming mga versions ng Biblia ang nilalabas. Kagaya ng non-inspired version or tinatawag na NIV, New International Version. May napanood kasi akong pastor na sinabi niya yun eh, non-inspired version, NIV. Tama naman. So repentance is thinking differently towards the Son of God, towards Yeshaya. And ina-acknowledge natin na tayo ay nagkasala sa Kanya at sa Kanyang Ama na ating Diyos. Siyempre, ganun din sa banal na Espiritu. Ito po yung mga panahon na hindi pa tayo nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. Kumbaga, ang pamumuhay pa natin ay pagano, heathen. Nung nakakilala na tayo sa Diyos, binago natin ang buhay natin at
Nilalakaran na natin ang buhay na matuwid, buhay na makadiyos. Tignan po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So ito po yung ebanghelyo na pinoproklama ni Apostol Pablo nung panahon na yon at hanggang sa ngayon, na kung saan dapat nating panindigan at sa pamamagitan ng pagsunod. At hindi rin po tayo makakasunod kung hindi po tayo nagre-repent at repentance and believing in the gospel. Dahil doon din po ang pundasyon ng gospel. Sa unconditional love, repentance, and believing the gospel. Repentance is not evaluating your life or your priorities here. Repentance is from unbelief, committing sins to a person who thinks differently about Yeshaya. Repentance is a new mindset towards Yeshaya. Nabahagi po natin nakaraang Sabat ang helmet of salvation. So sa inyo po, panoorin nyo na lang po yun. Kaya napaka-importante din po ang pagsuot ng armor of God. The whole armor of God. Lahat dapat po doon ay functional at wala pong damage or crack. Kapag nagkaroon po ng damage, ang isang peraso ng armor ay madali pong mapapenetrate ng mga demons ni Satan ang ating templo. When we sin, we don't believe in Yeshaya. We don't believe in the Messiah because the devil is putting that thought in our minds. Mga demons ni Satan ang nagbibigay sa atin ng ganong kaisipan. Kapag tayo ay nagkakasala, sinasabi nila papatawarin ka rin naman ng Diyos, 'di ba? Ganun kalikot ang pagkilos ng demonyo sa ating kaisipan. Kaya be ye transformed by the renewing of your mind. Yan po yung sinasabi sa atin sa Book of Romans. Let's go to John chapter 3 verse 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ibig sabihin po niyan, yung bawat isa na gumagawa ng kasamaan o kasalanan ay galit sa liwanag. Ano po yung liwanag na yan? Liwanag na meron sa anak ng Diyos. At hindi rin sila lumalapit sa liwanag dahil ayaw nilang makita o ma-expose yung kanilang wickedness or evil deeds sa liwanag. Sabi sa John 8 verse 36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Di po ba? So si Yeshaya may kakayanan. Tanging si Yeshaya lamang po ang daan sa katotohanan, buhay na walang hanggan at walang iba, hindi po yung pastor nyo. Hindi rin yung mga tao na they claim na meron silang posisyon sa church. Pagkus tandaan po natin, kanya-kanya pa rin po ang ating kaligtasan. So kung gusto mong mapalapit sa liwanag na meron sa anak ng Diyos, kay Yeshaya, acknowledge your sin, repentance, and believing the gospel. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya ganyan din po natin ipinapakita sa pamamagitan ng paggunita ng Day of Atonement at iba pang feast days na according sa Biblia na habang wala pa si Yeshaya ay dapat nating i-commemorate o i-celebrate, gunitain. Kaya napaka-importante po lalo na po itong itong Day of Atonement. Ito po ay hindi po ito a feast that is may kasiyahan, hindi po. Dahil sa ibang camps po o sa ibang ministry, um, merong iba ang kanilang way of observing the feast. Napaka
Kaya naman kung gusto natin mapalapit sa anak ng Diyos, dapat kamuhian natin ang kasamaan. Huwag na tayong sin repent, an endless cycle na tinuturo ngayon ng major denominations. Ang true repentance, hindi nila tinuturo. So sa amin po, Day of Atonement, pinakamahalaga po ito dahil para sa amin po, hindi po namin sinasabing 100% na correct ang doctrine namin. But do your own research. Para sa amin, ang Day of Atonement pinakamahalaga dahil ang Day of Atonement, ito po yung feast. Ito po yung holy day pala. Holy day kung saan babalik ang ating Panginoon na si Yeshaya. So sa iba, hindi nila alam ko na meron sa scripture sinasabi. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Pero gusto niya bilang totoong disipulo, 'di ba? Magkaroon tayo ng discernment and learning the scriptures. Sinasabi niya din yung sa banal na kasulatan kung kailan siya dadating. Let's go to John 16 verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Anin ko lang po ito. Wait lang po. Binago ko po ito kasi sa John 16 verse 8 tinutukoy po dito ang ating ina. And when she is come, she will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Yun po yung paggabay sa atin ng ating ina, ng ating banal na spirito. Para makita natin ang kasalanan na ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Na maipakita at maituro niya sa atin ang katwiran at ang judgment, kahatulan. At ang righteous judgment, ituturo sa atin ng banal na spirito. Romans 10:14, How then How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ito po yung mga tao na hindi sila naniniwala dahil wala silang pananampalataya at walang naggagabay sa kanila. At hindi nila alam ang tamang katuruan at kung sino yung dapat nilang paniwalaan. Dahil, bakit? Walang gumagabay sa kanila. At 'pag nalaman na nila ang truth of the Bible, malalaman nila na ang Holy Spirit ang gumagabay sa tao. At ang daan patungo sa katotohanan, buhay na walang hanggan, at ang tanging daan para makamit ang buhay na walang hanggan ay walang iba kundi si Yeshaya. Repentance and faith are not separate, they go hand in hand together. So once you are now in this doctrine na tinuturo ng ating Panginoon na si Yeshaya, magbabago na ang iyong pananaw towards repentance, tungo sa pagsisisi. Hindi mo na masasabi na magkakasala ako ulit, pray, magkakasala ako ulit, magpe-pray. Mawawala na yung ganong attitude mo towards repentance. Of course, faith, 'di ba? Repentance and faith, napaka-importante niyan. Hindi pwede yung ikaw uupo ka sa upuan ng mga demonyo at ikaw uupo ka rin sa upuan ng Panginoon na si Yeshaya, hindi pwede yun.
Kung kaya Yeshaya kaya ka lamang. At kung gusto mo naman kay Satan, you are free to choose kung sino ang kung kanino ka papanig. Isaiah 53 verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. So ito po ang tinutukoy dito sa kasulatan. Sa verse na ito ay ang ating Panginoon, walang iba kundi si Yeshaya. The chastisement of our peace was upon him. Meaning, yung mga sugat na kung saan yung pagpapahirap na binibigay kay Yeshaya na dapat actually, technically speaking, tayo yung nandun. Di ba? Kinarga na kay Yeshaya. Si Yeshaya na ang nagbraso ng lahat ng ating mga kasalanan. Para nang sa ganun, yung chastisement of our peace o yung pagiging buo natin sa connect or connection, spiritual na connection natin sa Diyos ay buong buo. Yung para sa ating kapakanan at sa kanyang mga sugat, stripes, latigo o latay o sugat, tayo ay gumaling. Hindi lang po ito spiritual kaya napaka-importante din po ang aspect of deliverance for our healing. Paghilom sa aspeto na tayo po ay magkaroon ulit ng koneksyon sa Diyos, sa Ama, na nawala nung nagkasala si Eva at Adan. Na according to other source or other books, the book of Adam and Eve, the lost books of Adam and Eve, nagsisi naman daw sila, pero yun na nga, huli na ang lahat. Nakita nila, ayon sa book na yon, hindi ko alam kung legit yon o hindi, na nakita nila yung kung gaano kahirap sa mundong ito. Kumpara doon nung nandun sila sa Garden of Eden na petiks o hayahay talaga ang buhay nila. Pero 'di ba sa isang commandment lang sila pumalpak at lahat tayo hanggang sa ngayon nadamay, 'di ba? So iyon yung i nilaban ni Yeshaya para sa atin dahil pagmamahal niya sa atin. Kaya itong araw na 'to napakaimportante, isang araw po tayong mag-aayuno. No food, no water, compare sa kinarga o kinuha ni Yeshaya sa atin. Ito lang yung paghihirap na gagawin natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Yeshaya, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tandaan niyo po, tignan po natin dito sa scripture nito. Therefore, if any man, kung sino man ay na kay Yeshaya na, ibig sabihin, in Yeshaya, hindi siya yung tao na nagkakasala. Kasi nandun na siya kay Yeshaya. Kaya nga, in Yeshaya. Righteous na ito. Itong taong ito. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hindi ito yung tao na gusto pa niyang baguhin yung buhay niya. Itong tao to hindi to naghahanap ng pagbabago ng kanyang buhay. This is a righteous person. This person is already a new creature operating in Yeshaya. Has already repented and has the mindset towards Yeshaya, and this person thinks differently towards Yeshaya.
If we don't have a mindset change towards Yeshaya, we are going to hell. Repent and have a mindset change now. Ngayon na, habang di pa bumabalik ang ating Panginoon. Baguhin natin ang ating kaisipan. May kasalanan ka na gusto mo nang alisin, may addiction ka, kung ano man addiction mo, mga paulit-ulit na kasalanan, ngayon ka na magkaroon ng pagbabago, totoong pagbabago. Habang nandito pa tayo sa time of peace. Although kaliwat kanan yung mga gera, time pa rin of peace to. Kasi pagbalik ni Yeshaya, doon na maisa sa katuparan ang majority sa Book of Revelation. It's not about turning away from sin, but having a mindset change. Kasi alam naman po natin, repentance is turning away from sin. 'Di ba? But yung mindset natin towards repentance, yun yung dapat nating baguhin. Given na yun mga kapatid Repentance yung pagtalikod mo sa kasalanan. Given na yun. Yun nga lang yung approach natin sa pagsisisi. Dapat yun yung mabago. Para hindi tayo yung sin, repent na an endless cycle. Believe on Yeshaya, obviously you are going to turn away from sin. Kaya napaka-importante ng repentance and believing in Yeshaya. Let's go to 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, ibig sabihin, yung physical and spiritual aspect po. Na yung mga bagay na hindi natin nakikita, yung pa yung mga eternal o ah, no, unending, kumbaga. Pero yung mga bagay daw na nakikita natin ngayon at nakikita hahawakan natin ay temporary. So kailangan po natin hanapin yung mga bagay na spiritual na hindi natin nakikita. Kaya napaka-importante ng faith and repentance dahil yun po yung sangkap natin para maka-move on tayo sa dagdag na revelasyon na ipapakita ng banal na spirito sa atin na kasama sa ebanghelyo ng Diyos. Matthew 21 verse 32. For John came unto you in the way of righteousness and ye believe him not. So ano yung pinakita ni John? Daan daw ng katwiran pero hindi siya pinaniwalaan. But the publicans and the harlots believed him. Kung sino pa yung mga makasalanan, di po ba? Oh, pinakita ni John yung daan ng katwiran sa mga Pariseo at sa mga Saduceo. Di po ba? Yun yung sinabi ni Yeshaya dito. Pero yung mga publicans and harlots na makasalanan, naniwala sila. And ye, when ye had seen it, repented not afterward that ye might believe him. Di ba? Ganun yung pride ng mga Pariseo at that time. Self-righteous Pharisees. Alam naman nila yung kautusan. At kung ano yung kautusan, doon pa sila nagkakasala. Ayaw nilang i-admit yon dahil nga sila ay merong spirit of pride. Ang taas ang tingin nila sa sarili nila na majority sa mga nasa religions ngayon, sad to say, lalo at sa mga nasa posisyon sa simbahan, may ganong attitude. Kaya nga hindi natin masisisi yung iba kung ang pananaw nila sa mga modern na denominations today ay yung mga modern Pharisees, which is true talaga. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Kung hindi tayo nagsisi, hindi rin tayo maniniwala. Yung banal na spirito po yung nagtuturo sa atin kung ano dapat nating gawin, kung ano yung mga bagay na dapat nating pagsisihan at hindi na dapat natin gawin pa. Actually, alam naman po natin talaga 'to Parang basic na lang, yun nga lang, because of our flesh, our carnality, sin-repent attitude, yun po yung nagiging pananaw natin sa anak ng Diyos na mag gumawa tayo ng kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, patatawarin tayo at the same time, uulit-ulit. Unending cycle na kanina ko pa sinasabi. Repentance, change of mind towards Yeshaya, napaka-importante po niyan. And believing in Yeshaya, believing that he was the Son of God,
that he was raised up from the dead, and confess with our mouths that he is our Lord and Savior. John 20 verse 31. But these are written that ye might believe that Yeshua is the Christ, or the Hamashiach, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. Marami po kasi nagsasabi na si Yeshua ay tao lang din. Siyempre kailangan niyang maging tao kasi nga po, ah, bakit kailangan niya maging tao? Kasi para yung kasalanan ng sanlibutan, 'di ba, hindi na kaya ng dugo ng hayop ang patong-patong compounding sin and wickedness of man. Kaya sa dugo niya mismo na kailangan niya maging tao na once and for all matapos na yung Levitical priesthood ng animal sacrifice. Ngayon, nung na-resurrect na si Yeshaya, meron na siyang spiritual body, glorified body. Masasabi pa ba nating tao pa rin siya? O yung glory niya nung nandun siya sa kalangitan bago siya bumaba dito sa mundo, 'di ba? Ay bumalik doon sa estado na 'yon. Kaya yung mga bagay na nung nandito pa siya nung glorified na resurrected na siya. Hindi nga daw kaya ma-contain yung lahat ng mga nagawa niya ayon sa Book of John 'yon. Dadami pa yung mababasa natin sa Biblia. After his resurrection kung ano pa yung mga ginawa niya dito sa lupa bago siya bumalik sa langit. So, magiging gano'n din po tayo. Kung ano po yung glorified body ni Yeshaya, magiging gano'n din po tayo. Hindi po ba't yung mga bagay na dapat nating i-attain, ibig ko sabihin, instead of mga bagay dito sa mundo yung gusto nating mga bucket list natin dito sa mundo, bakit yun yung gawin nating bucket list? Yung makasama sa New Jerusalem. Dahil ano nga naman ang buhay natin pagkatapos dito, 'di ba? Ang dito buhay natin, gaya ng nabasa natin kanina sa 2 Corinthians 4:18. Ang mga bagay na nakikita natin ay temporal at yung mga bagay na hindi natin nakikita ay eternal, unending na yan. So yung buhay pagkatapos dito, unending na yun. Kaya po yung pagdedesisyon ay wala po sa akin kundi nasa inyo. Kasi iniisip ko rin at siyempre kanya-kanya ang kaligtasan. Gusto natin maligtas at ayaw natin mapunta sa impyerno. Matthew 16 verse 12, Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Ito po yung babala ni Yeshaya sa atin sa mga false doctrines na meron sa Pharisees and Sadducees. Because of their leaven of bread, ibig sabihin po ng leaven of bread dyan ay false doctrine o yung sin mismo na continually rises up. Kaya ngayon sa Feast of Unleavened Bread, 'di ba bawal kumain ng leavened bread o may yeast o lebadura. Kasi in spiritual significance, sin ang yeast doon. Pero di naman po natin sinasabi na makasalanan ang kasalanan ng pagkain ng tinapay na may lebadura kapag Feast of Unleavened Bread lang. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So kung gusto po natin lumago sa pananampalataya at sa salita ng Diyos ayon sa kasulatan sa Biblia, dapat tayo mismo ay magkaroon ng pagnanasa,
pagnanais na magsaliksik ng salita. Study the word. Study to show thyself approved. Yan po yung sinasabi sa 2 Timothy 2:15. Ulitin ko po, magkaroon tayo ng pagnanasa o pagnanais sa milk of the word. 'Di ba milk pa lang yan, gatas pa lang. Paano pa kaya kung meat, karne? Yun na po yung mga heavy prophecies na po yan. Heavy prophecy sa Bible. Yung mga 70 weeks of Daniel, ayan, 'di ba? Book of Revelation, kung tutuusin kapag pinag-aralan yun, meat na nga yun, 'di ba? Simulan natin sa maliit na pagbabasa. Gusto mo kung paano mamuhay ng may katuwiran ng naayon sa kalooban ng Diyos. Proverbs, para magkaroon din tayo ng karunungan. Let's go to Isaiah 55 verses 10 and 11. For as the rain cometh down and the snow from heaven and returneth not thither, but watereth the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth; it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. Which I please. And it shall prosper in the thing with whereto I sent it. So ibig sabihin, yung yung kanyang salita ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan o ng walang saysay. Ibig sabihin kapag 'pag sinabi niya, mangyayari. Nakalimutan ko yung isang scripture na I shall come to pass. I purpose it, I will also do it. So, lahat ng kanyang kasulatan sa Biblia, lahat ng yon ay hindi babalik sa kanya ng void, ng walang saysay. Lahat yon para pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang ginagawa po natin ngayon, pag-aayuno, fasting, no food and water. Tinitignan din po ni Yeshaya ang puso natin sa pag-aayuno, mga kapatid. Hindi lang yung basta-basta ah, prayer with fasting ka, repentance, ay okay na. Yung heart pa rin, tinitignan ng ating Panginoon. John chapter 6 verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, tayo, ginagawa natin, lumalapit po tayo sa Kanya. Kaya napaka-importante po ng pagsunod sa Kanyang kalooban ng merong with gladness, with a cheerful heart. Na tayo po'y lalapit sa Kanya at hindi niya tayo itatakwil, itataboy. A genuine person who repented, Yeshaya will not cast that person out. Philippians chapter 3 verse 9. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Yeshaya, the righteousness which is of God by faith. So, ibig sabihin po dyan, kung ngayong ating sariling katwiran, di ba, our own righteousness, tapos meron pa tayong mga issue sa buhay, meron tayong issue sa ating kapatid, sa pakikipag-salamuha sa ibang tao. Ibig sabihin po nun, talagang hindi po tayo fully repented. Kung meron pa ring mga latak-latak dyan sa puso mo, kapatid. Di pa rin natin masasabi na tayo ay
fully repented. Dahil ang katuwiran ni Yeshaya, ang katuwiran niya ay nagmumula sa unconditional love, and his own righteousness is of God by faith na nagmumula sa ating Ama. Ayon nga sa kasulatan, ng ating sariling katuwiran sa paningin niya ay basahan lang. How much more, kapatid, kung yung hindi yung sariling katwiran natin yung kumikilos sa buhay natin, bagkus yung katwiran ng Diyos. Di ba? Magbabago po yung pananaw natin, lalo na po sa pagsisisi at sa ating pananampalataya. Let's go to John chapter 6 verse 37. Oh, naulit lang. Di ba? All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, mga kapatid, ipinapangako po sa atin ni Yeshaya ang buhay na walang hanggan, na tayo ay manatiling maniwala sa Kanya. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 6, and having in a readiness to revenge all disobedience, and having in a readiness to revenge all disobedience. Nga ba yun? Nakalimutan ko. When your obedience is fulfilled. Tignan ko po. Hindi ko kasi nalagay yung 2 Corinthians chapter 10 verse 6. And having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. So lahat, habang tayo nabubuhay, yan, patuloy po tayong sumunod. Dahil tayo din po yung mag-aani niyan sa huli. At maniwala po tayo sa Ebanghelyo. Balang araw po, pag nasunod po natin ang lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos, darating po yung time na yung mga demons, tayo na po yung magka-cast out sa kanila sa impyerno. Galatians chapter 3 verse 2. This only would I learn of you, received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Diba? Hearing o, sabi nga doon sa Hebrews ba yun? Faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Limutan ko ilagay yan. Receive ye the Spirit by the works of the law. Si Holy Spirit po yan, mga kapatid. Kaya napaka-importante din po yung tayo po'y maging submissive sa kautusan ng Diyos. Sa dietary law, napaka-importante yung pagsunod sa kautusan, yung mga feast days, kagaya niyan. Ito po, isa sa high holy day, day of repentance. Importante po yan. Dito din po tayo lumalago sa ating spiritual na pananaw. Dahil sa feast days o sa holy days, nakikita po natin yung blueprint na yung salvation na gagawin ni Yeshaya sa sangkatauhan na hindi po naituturo ngayon sa mga denominasyon. Repentance is turning away from wrong thinking to believing the gospel. A change of mindset towards Yeshaya. Change of mindset in repentance itself. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Dito po magtatapos ang ating maikling pagbabahagi sa Day of Atonement, Repentance. Shalom, all the glory belongs to the Father, the Son, and to the Holy Spirit. Be a blessing to others and sin not.